Naku po, si Libiste mukhang ikukulong. Alam nyo, ngayon ang talagang tinatarget ng todo-todo ng gobyerno na ito ay kung hindi si Congressman Libiste. Alam mo, hindi ko maintindihan ha. Akala ko ba anti-corruption tong si BBM na to? Pero, kesa na, alam mo yon, kesa na suportahan sana yung naglalabas ng katiwalian sa Kamara, pinalalabas pa na wala siyang kwenta o di kaya naman ay walang kwenta yung Cabral files, tinatawag pa nilang Libiste files. Alam mo, hindi ko maintindihan kasi wala naman sinasabi si Congressman Libiste na may kasalanan ay si Marcos. Ay bakit tila ngayon pa lang nagiging defensive na itong si BBM? Naku po. Masamang senyalis yan mga kababayan. Masama ho yan ha. Hindi ko maintindihan bakit ganun kagad ang kanilang paninira at tila gusto nang ipakulong itong si Libiste. Kasi may inutos ewan ko kasi tandaan ninyo, yung Department of Energy ay nasa ilalim ni BBM yan. So ibig sabihin, bata niya yung sekretary na naandyan. So, bakit ngayon biglang meron na namang bagong issue? Kesyo pinagbabayad pa, kesyo kakasuhan pa. Ay nako, hindi maganda yan, BBM. Akala ko ba anti-corruption ka? Kung sino pa yung naglalabas ng korupsyon sa Kamara, ay yung pa yung inuusig mo. Gago! At ginagamit mo pa walang iba kung hindi yung attack dog mo. Gago! Na si Auntie Claire Castro. Gago! Alam mo itong si Auntie Claire halatang halata na napapagalata na talaga na inilagay dyan para maging attack dog. Ay nako, magkano ba? Magkano ba ang sahod mo dyan? Auntie Claire? Is that worth it para sirain mo ang iyong imahe, sirain mo ang iyong image at iyong perception, isirain mo ang iyong dangal at higit sa lahat sirain mo ulo mo. Gago! Di ba? Halatang halata kayo Alam mo, etong mga nasa gobyerno natin, halatang halata napaka-defensive ng kanilang ginagawa dito kay Libiste. Naku po. Hindi, alam mo, wala naman tayo sinasabing 100% totoo yung sinasabi ni Libiste. Pero may isang taong nagsasalita tungkol sa mga katiwalian na gaganap sa Kamara. Kesa na sana ang sagot tama yan, imbestigahan natin yan. Bukas tayo upang imbestigahan ng mga bagay-bagay. Una-una, wala namang akusasyon si Libiste tungkol kay BBM. Bakit? Bakit? Napaka-defensive nyo. Baka naman meron kayong gustong palabasin na hindi lumalabas kay Libiste kasi hindi na naman talaga nangyari. Nako. Gago! Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Kasi ganire. Ito, pakinggan natin to. Matindi itong mga banat nila Pakinggan natin itong bagong akusasyon kay Libiste. Ito Sa ibang balita, pinagbubulta ng 24 billion pesos ng Department of Energy ang Solar Philippines na kumpanyang tinayo ni Congressman Leandro Leviste. Kasunod po yan ang pagkansela sa kontrata nito dahil umano sa mga paglabag. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, higit 11,000 megawatts ang sakop ng contract termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan at pagsagot sa mga show cause order. May mga proyekto raw na dapat noon pang 2025 na kumpleto, pero wala umanong nangyari ni groundbreaking.
Paliwanag pa ni Secretary Garin, saklaw ng multa ang performance funds, contractual obligations at iba pang bayarin gaya ng training at development funds. Hindi pa sumasagot si Congressman. Grabe ito grabe ito mga kababayan Kita mo naman talagang lulugpuin itong si Libiste Mantakin mo 24 billion ang pinababayad sa kanya. Wow! Tapos sasabihin nila na hindi ito panggigipit. Ang ina niya. Nako. Gago! Ilang taon na ang pamahalaan ni Marcos? 4 na taon na ho ito. Pang-4 na taon na ho ito. Ngayon lang kakasuhan si Libiste at pagmumultahin. Ano yan? Gago! DOE. Tapos uululin nyo yung mga tao, sasabihin ninyo, hindi ito politika. Alam mo, walang naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, walang naniniwala sa inyo, mga hibang kayo. Alam mo, sinisira ninyo yung sana ay marangal na trabaho ninyo, pero sinisira ninyo dahil nagpapagamit kayo sa politika. Viste, tungkol dito. Para pag-usapan pa po natin yan, nasa linya po si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang hapon po, Secretary Garin. Good afternoon. Una muna siguro, Secretary, para mas maintindihan namin itong issue. Ano po ba particular sana itong kontrata ng Solar Philippines? Ano ba yung ina-expect natin na mapoproduce, halimbawa in terms of kuryente? Solar Philippines, I just want to start na hindi lang naman Solar Philippines ang kinancel namin. But they're part of our regular cleaning up of the service contracts, yung mga zombie contracts namin, tinatanggal namin. Just so happens na the bulk of Solar Philippines contracts is part of this. No? So, Hindi kami naniniwala. Asan yun? Ba't di nyo ilabas? Bakit hindi nyo ilabas yung mga kesyo pinagmumulta din yung iba? O yung pinatitigil ninyong iba? Hindi yung puro kayo daldal. Walang naniniwala sa inyo Una-una, dati kang congressman congresswoman. Tapos na-appoint ka dyan. Dahil alam natin, sinuportahan mo si Marcos. Tuta ka ni Marcos. Ngayon, andyan ka na naman, bumabanat ka na naman dyan, para talagang ma-dishearten itong si Libiste. Alam mo, Kong Libiste, huwag kang masihinaan ng loob. Ako kasi, nung tinitingnan ko yung balita na ito, tangin up, 24 billion. Talagang lulugpuin ka Talagang yung tipong sasabihin mo, mananahimik na lang ako. Kaysa sa pagmultahin ng content. Yan halatang halata This is a negotiation. Huwag na tayo maglokohan. Ma'am, wala pong naniniwala sa inyo. Ma'am Garin, walang naniniwala sa inyo na this is not politics. Walang naniniwala sa inyo. 4 na taon na po ang gobyerno ni Marcos dyan. Bakit ngayon nyo lang yan biglang nilabas-labas yan? Kung kailan inilalabas na ni Libiste ang lahat ng mga may allocation. Bakit? Nandun ba si Sandro? Gago! Dahil ba nabanggit na di umano ay meron sa Office of the President na care of First Lady? Gago! Sino nag-utos sa'yo na gawin yan? Si First Lady ba? Gago! Iyan ba ang pang-bargain ninyo kay Libiste para tumahimik siya? Ay, naku. Gago! Alam mo, tanga na lang ang maniniwala sa inyo. Sa totoo lang, tanga na lang ang maniniwala sa gobyernong ito. ang contracts na na-cancel is ng Solar Philippines is capacity nun is 11,427 megawatts. Para makumpara, no, sa amin, sa Iloilo, ang Ileco 1, siguro yung capacity na kailangan lang nun, mga 90 megawatts. Ano? So, sobrang laki talaga to. Ang capacity na kailangan ng bansa, mga 20 megawatts. So, more than half of the what the country needs, ang commitment ng Solar Philippines. So, we had to cancel that kasi nga, hindi gumagalaw ni umpisa yung mga applications, yung mga requirements na every year dapat ibigay. Grabe, no? Ngayon lang hindi gumagalaw? Ano? Hindi, mga kababayan, i-comment nyo nga dyan kung naniniwala kayo dito.
Parang ano eh, yung pagpapaliwanag niya, kakala mo talagang totoo eh. Di ba? Nila hindi nako-comply, financial obligation. So, we had to cancel. Otherwise, sayang naman yung mga areas at hindi makaka-invest yung ibang mga gustong mag-invest na legitimate na investor. So, we canceled that and it came with a cost to them because nag-commit sila eh. So, kailangan talaga i-cancel. Hindi lang to dahil medyo may politika na issue ang around Congressman Leviste, but it's just part of DOE's mandate to regulate, and we are doing our regulatory powers in the power industry. Nanggaling na rin naman sa inyo, Secretary, na hindi nga ito dahil medyo involved sa ilang political issues itong si Congressman Leviste. Pero yung timing nga po kasi, so ibig sabihin, ba't ngayon po nangyari yung pinagmumulta? Tingnan niyo yung palusot niya. Bakit ngayon lang nangyari? Tingnan niyo yung palusot nila. Tingnan niyo nga kung katanggap-tanggap yung palusot niya na bakit ngayon lang nangyari. Po siya. Gaano katagal na po ba nagsimula sana itong mga proyekto at ano yung mga yung deliverables dapat, no? So yung timing po na bakit na-tsempo na ngayon siya biglang pinagmulta. How long has this been? Okay, so for example, nanalo po ang Solar Philippines sa auction ng green energy auction ng DOE noong 2022. Ang deliverable niya na dapat matapos na yung project, meron siyang project na dapat natapos ng 2024, meron din siyang project na dapat natapos ng 2025. Pero ano daw, 2022. Tingnan nyo Ano yung mga yung deliverables dapat, no? So yung timing po na bakit na-tsempo na ngayon siya biglang pinagmulta. How long has this been? Okay, so for example, nanalo po ang Solar Philippines sa auction ng green energy auction ng DOE noong 2022. 2022, danalo, pumasok. Ang deliverable niya na dapat matapos na yung project, meron siyang project na dapat natapos ng 2024. 2024 take note. 2026 na ngayon. Bakit hindi inilabas nung half ng 2024? O bakit hindi nilabas yung 2025? Hindi siyang project na dapat natapos ng 2025. Noong 2025 tsaka 24 po, nag-cancel kami, nag-terminate kami ng contract. Hindi lang yan dahil na timing lang na maingay ang politika natin. But, nag-cancel na daw sila. Asan ang proof mo nun? At saka kung talagang nag-cancel sila, bakit ngayon lang lumabas? Hindi, di ba ho? Kung talagang nag-cancel sila, di sana lumabas na yan noon pa. Hindi namin i-cancel. Iba nga kina-cancel namin. So, tiniterminate namin yung mga contracts hindi nakaka-deliver. Ba't di lumabas yung balita na yon? Bakit ngayon lumalabas siyang ganyan? Pinaiikot-ikot nyo, hindi sagutin ng Alam mo, madam, sagutin mo ng diretso. Hindi ka sumasagot ng dare-diretso I don't think na it's good enough reason na dahil may mga issues sa politika or so kung ano man mga ingay around our politics here ngayon sa gobyerno natin na i-excuse namin at hindi namin i-terminate. So it's part of our cleaning up process and we've done natapos mo namin lahat, notification, na-demand na i-post, i-renew mo yung bond mo, lahat po may notices yan, pero up to the show cause order, termination nga, meron ka pang 10 days na mag-appeal mag-motion for wala ring response. All those communications, walang response. So, what do? We let it sit there because dahil it's a sitting congressman ang ultimate beneficiary? No, of course not. Diba? Unfair naman sa iba dyan na nagbayad nga ng penalty nila at na-terminate namin. So, equal footing lahat. Same treatment for everyone. The company of timing talaga. Ngayon kayo magpapa-penalty? Congressman Leviste is a holder of several contracts. In fact, ang na-cancel sa kanya this time from 24 to 2025, 28 contracts. And DOE would be remiss in its responsibilities kung hindi namin na-penalize ang non-performance nila. Ang hirap magpaliwanag no pag nagpapalusot. 2025 pa lang na-cancel na dahil hindi nga na-deliver. So
I mean, there's no politics there. It's just really, clearly, Alam mo kung kailan yan 2025 na yan? December. Nagsasalita na si Libiste niyan. December yan eh. Yung sinasabi niyang yan. Nagsasalita na si Libiste dyan. kumuha lang ng contract, may contract lang sila, at yun lang yung trabaho na ginawa. Nothing else. So we have to cancel kasi our country needs more electricity so that we have energy security and lower the rate. Paano po mangyayari kung hindi makabayad nitong 24 billion pesos na fines or penalties? We already communicated last year pa lang, December, that they have to pay this amount of fines. Ano? Now, if they don't pay and indicated na time na bayaran nila, then we that this will be we will refer this, or we have referred this already to Department of Justice for all possible legal actions. Mhm. Yung isa pa po binanggit nyo naman, no, na parang yung tono nyo na parang hindi naman siya sinasingle out kasi may ibang mga kumpanya na parang may similar din na ganito na halimbawa pinagbabayad nyo rin or may violations. Ilan po ba yung mga kumpanya na ganyan? At itong isa pang kumpanya ni yung mga kumpanya ni Leviste, may iba pa rin po bang kontrata or baka may iba pang violation? Alam mo, ito yung alam mong napaka-obvious, di ba? Napaka-obvious na galaw ito ng gobyerno natin. At ito'y walang iba kung hindi mismo na nanggagaling kay BBM. Hindi naman po gagalaw yung mga yan nang hindi ho nautusan. Kasi this is a big thing. Para ikaw ay mag-penalize ng isang kumpanya ng 24 billion, imposibleng hindi mo ipapaalam ito o imposibleng walang alam ang presidente. Kung wala siyang alam, tangina mas lalo siyang inutil. Di ba? Pero dyan, napaka-obvious. Napaka-obvious na ito'y galaw ng Malacanang. As a matter of fact, may birada pa nga ho si Claire Castro na kesyo sinabi niya pa na hindi ito Cabral files. So, yung bang mga ganong atake, nakakapagtaka lang talaga. Bakit praning na praning si Marcos o si First Lady dyan sa issue ng Cabral files? Kasi alam mo, noon meron ako naririnig na mga bali-balita. Ito, bali-balita lang naman na nadidinig ko. Ako, hindi ako naniniwala kasi sa mga ganyan. Honestly eto, just to be honest with you, pag may nagkwento sa akin, kahit pa yung nagkwento ay hindi galing sa chismoso o chismosang tao lang, ito'y talagang nanggaling sa mga nasa loob ng gobyerno, mga opisyal na ng gobyerno na nagkikwento, hindi kagad ako naniniwala kasi baka mamaya pain lang. Alam mo yung ganong klaseng ayoko kasi ganon Una-una hindi talaga ako gullible. Ako yung tao na masyado akong pag sinabihan mo ako ng something, umuoo lang ako sa'yo, but it doesn't mean naniniwala ako sa'yo. Umuoo lang ako, kunwari sinasakyan lang kita, pero hindi ako yung tipo ng taong, okay na yun, totoo na yun, tapos ibabalita ako. Diba? Noon, matagal ko nang naririnig yan na merong napupunta kay First Lady. May mga binibigay sa kanya. Although, syempre yung mga ilang atat sa content na vloggers, kinikwento kagad yun. Kasi ganito, merong ganito talaga yan si First Lady, ganyan. And kinikwento nila without even verifying it or without even, walang may pakita. Kasi ang hirap mong sabihin yun Ayoko magsabi na, may ibinibigay parang may tawag silang term na ginagamit doon. Nakalimutan ko na yung eksaktong term doon. Yung term na parang ibinibigay mo doon every month, kita doon sa mga department na ganito, sa mga department head na nagbibigay at kailangan